Noong araw na iyon, ang barkong Alabama na may kargang mga paninda ay papalapit na sa karagatan ng Somalia. Maingat na sinuri ni Kapitan Phillips ang lahat ng nasa barko. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente ng pamimirata nitong mga nakaraang taon, nagpasya siyang magsagawa ng isang anti-piracy security drill. Kapag nakatagpo sila ng mga pirata, ang tungkulin nila ay protektahan ang barko at pagkatapos ay tahimik na maghintay ng suporta mula sa likuran. Pagkatanggap ng utos, agad na pinaandar ng unang opisyal ang alarma. Nang marinig ang alarma, mabilis na nagsilabasan mula sa kanilang mga kama ang mga tripulante at bumalik sa kani-kanilang depensibong posisyon. Kita sa kanilang mga mata ang pagod at pagkayamot. Ilang ulit na nilang nagawa ang ganitong drill. Para sa kanila, walang saysay ang lahat ng ito. Habang pilit na ginagampanan ng lahat ang kanilang tungkulin, biglang napansin ni Kapitan Phillips sa radar na may dalawang kakaibang bangkang papalapit ng napakabilis. Dahil sa kanyang malawak na karanasan, agad niyang natanto ang panganib. Kaagad niyang inutusan ang chief engineer na dagdagan ang bilis ng barko at sinabihan ang unang opisyal na baguhin ang kanilang direksyon upang makita kung susunod ang dalawang bangka. Hindi na nakapagtataka ang naging resulta, patuloy pa rin ang habol ng mga ito. Nang mapagtanto ang panganib, mabilis na nagbigay ng emergency announcement ang kapitan. Ang drill ay naging totoong labanan. Kailangan ng lahat na bumalik agad sa kani-kanilang pwesto. Upang maiwasang masamsam ang barko, desperado siyang tumawag sa US Maritime Administration para humingi ng tulong, ngunit palaging abala ang linya at hindi siya makakonekta. Sunod niyang tinawagan ang UK Maritime Trade Organization, ngunit malamig ang sagot sa kanya, baka mga lokal na mangingisda lamang ang dalawang bangka, huwag kang mag-abalang masyado. Nang marinig ito, nagalit at nawalan ng pag-asa si Kapitan Phillips. Habang papalapit ang mga bangka, malinaw niyang nakita na may 8 pirata na nakasakay sa dalawang maliit na skiff, bawat isa'y may dalang baril. Masaya pa silang sumisigaw, worry by nagdiriwang na agad ng kanilang tagumpay. Muli niyang inutusan ang chief engineer na alisin ang speed limit ng makina at itodo ang bilis. Ngunit dahil napakabigat ng kargadong barko, kahit nasa pinakamataas na bilis, hindi nito kayang tapatan ang mga speedboat na humahabol mula sa likuran. Sa gitna ng krisis, biglang nakaisip si Kapitan Phillips. Kinuha niya ang radyo at nagkunwaring nakausap ang US Navy. Sa tinig na tulad ng isang opisyal ng hukbong dagat, sinabi niyang magpapadala agad sila ng armadong puwersa para sa saklolo. Hindi inaasahan, gumana ang kanyang palabas. Ang mga piratang nakikinig sa kanilang usapan ay hindi agad matukoy kung totoo o hindi ang narinig nila. Isa sa maliliit na skiff ang natakot at agad na umurong. Ngunit ang leader ng mga pirata na si Muse, na tuso at matalino, ay hindi nagpaloko. Matapos makita na walang kakaibang nangyayari, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan upang bilisan palalo ang habol sa kargadong barko. Nang lalong lumapit ang mga pirata, muling inutusan ni Kapitan Phillips ang chief engineer na lumikha ng malalaking alon upang mahirapan ang mga ito, kasabay ng sunod-sunod na pagbabago ng direksyon na zigzag upang guluhin ang kanilang paghabol. Sa huli, hindi nakayanan ng makina ng bangka ng mga pirata ang presyon, nawalan ito ng lakas at huminto sa gitna ng dagat. Sa sandaling iyon, gamit ang kanyang binoculars, nakita ni Kapitan Phillips ang mga pirata. Nakita rin niya si Muse na nakatitig sa kanya gamit din ang sariling binoculars. Ang palitan ng tingin na iyon ay nagpaunawa sa kanya na malayo pa sa katapusan ang lahat. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang mga pirata. Matapos pansamantalang mapahina ang kalaban, nagsimulang magtipon ang mga tripulante at nag-usap-usap. May nagreklamo kung bakit walang armado na nagbabantay sa barko. Mayroon namang takot at gustong muling humingi ng tulong sa labas. At may iba na nag-aalala na baka ikapahamak na nila ang lahat ng ito. Sa mga oras na iyon, pinakamahalaga ang manatiling kalmado at maging handa na lumaban ng buong lakas. May nagsabi na dapat maglayag ang barko ng karagdagang 100 nautical miles upang makalayo sa mga pirata. Ngunit batid ni Kapitan Phillips na puno ng pirata ang buong karagatang iyon. Kahit makaalis sila rito, tiyak na mahuhulog din sila sa kamay ng ibang pirata. Pagkatapos, inatasan niya ang lahat na manatili sa kani-kanilang pwesto at maging handa para sa anumang biglaang pag-atake. Si Muse naman, matapos mabaigo sa araw na iyon, ay bumalik sa mothership pagsapit ng gabi. Ngunit ang nasirang makina ng kanilang bangka ay hindi ganoon kadaling ayusin. Ang maliit na skiff na umatras kahapon ay nagsimulang mangutya sa kanila. Sayang lang, ang sabi nila. Kakaretoke pa lang ni Muse ng ilang salita nang bigla siyang tutukan ng baril sa ulo. Ngunit hindi man lang siya natakot. Tahimik niyang kinuha ang isang wrench na nasa tabi niya, at sa isang hampas lang, ang lalaking kanina'y agresibo ay biglang naging maamo.
Kinabukasan ng umaga, muling nagsimulang habulin ng grupo ni Muse, gamit ang dalawang makina, ang Alabama. Pagkagising ni Kapitan Phillips, nakita niya agad ang kanilang anino. Hindi niya akalaing matapos lang ang isang gabi, muling nakasunod sa kanila ang mga kalaban. Agad niyang pinaandar ang alarma at inayos ang lahat ng tripulante sa kanilang combat positions. Tumawag siya ng emergency sa Maritime Administration habang itinatodo ang bilis ng barko upang muling makaiwas sa mga pirata. Inulit ni Kapitan Phillips ang taktika kahapon, umaasang makakatakas na naman. Ngunit nang makitang patuloy pa ring lumalaban ang kargadong barko, ginamit ni Muse ang radyo upang akitin ang kapitan. Kami ang Somali Coast Guard. Itigil agad ang barko para sa routine inspection. Siyempre, hindi pinaniwalaan ni Kapitan Phillips ang kanyang sinabi. Nang hindi siya nag-react, galit na kinuha ni Muse ang kanyang AK at pinaputukan ang bridge. Dahil walang armas ang barko para mapigilan ang mga pirata sa pag-akyat, tanging mga high-pressure fire hose lang ang kanilang naitapat. Sa isang iglap, 12-dosenang water cannon ang sabay-sabay na pumutok, nagbubuo ng natural na harang para sa kargadong barko. Natakot ang mga pirata na lumubog ang kanilang maliit na skiff kaya hindi sila lumapit. Ngunit hindi rin sila umatras, sa halip ay paikot-ikot sa paligid ng barko, naghahanap ng pagkakataon. Makalipas ang ilang ikot, nakakita sila ng butas. Isa sa mga fire hose ang biglang nag-malfunction, nag-iwan ng puwang sa harang. Parehong napansin ni Kapitan Phillips at Muse ang problemang iyon. Agad na inutusan ng kapitan ang unang opisyal na ayusin ito, habang siya naman ay gumamit ng flares upang takutin ang papalapit na mga pirata. Ngunit laban sa totoong bala, halos walang silbi ang flares. Bukod pa roon, desperado na ang mga pirata para sa pera. Basta may ulo na sumilip, agad nilang babarilan. Sa gitna ng pagbaha ng bala, hindi na niya pinahintulutan ang unang opisyal na ipagsapalaran ng buhay, at inutusan na lang itong umatras. Alam niyang makakasampo rin sa barko ang mga pirata. Kaya kaagad niyang inabisuhan ang lahat ng tripulante na magtago sa engine room, isang lugar kung saan sila maaaring magkubli upang hindi mas maraming tao ang maging bihag. Matapos maayos ang lahat, inutusan niya ang unang opisyal na patuloy na igalaw ang barko ng kaliwat kanan upang hindi makakapit ng hagdan ang mga pirata. Ngunit para sa mga sanay na sa daan-daang laban, parang laro lamang iyon. Hindi nagtagal, matagumpay nilang naikabit ang kanilang hagdan at isa-isang sumampa sa barko. Wala nang nagawa ang kapitan kundi panoorin lamang. Kaagad siyang nagutos, una, patayin lahat ng makina ng barko. Ikalawa, humanap ng paraan para putulin ang kuryente. At pinakamahalaga, huwag ibunyag ang kanilang kinaroroonan. Lalabas lang sila kung marinig na ang ligtas na senyales pagsapit ng hapunan. Matapos ang lahat ng pag-aayos, siya at ilang operator ay nagtago sa bridge at mahigpit na ikinandado ang pinto. Pag-akyat ng mga pirata, agad silang dumiretso sa bridge. Sa lakas ng bala, hindi nagtagal at bumigay ang bakal na kandado. Agad silang sumalakay sa loob at nadakip ang kapitan at ang iba pa. Sinabi ni Muse, pera lang ang gusto namin. Hindi kami nandito para pumatay. Basta makipagtulungan kayo, ligtas kayo. Sumagot ang kapitan na isang American cargo ship ang kanilang sakay, gamit ang pangalan ng bansa upang magbigay ng pressure. Ngunit imbes na matakot, mas lalo pang na-excite ang mga pirata. Para sa kanila, ang Amerika ay isang fat fish. Natigilan ang kapitan dahil maliwanag na baliw ang mga taong ito. Sinabi niyang may $30,000 sa loob ng safe, sapat na para mamuhay ng maayos. Ngunit ngumiti lang si Muse at sinabing hindi iyon sapat ni pamamalimos. Ang tunay nilang target ay ang buong barko. Habang nag-uusap ang dalawang panig, pinatay ng chief engineer mula sa engine room ang makina. Biglang huminto ang barko. Nang mapansin ito, agad na nagtanong si Muse sa kapitan, anong nangyayari? Mabilis namang sagot ng kapitan, baka nasira ang makina dahil sa sobrang bilis. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Muse. Lumapit ito sa control panel at basta-basta na lang pinipindot ang mga switch, sinusubukang paandarin muli ang barko. Pero wala siyang ideya kung para saan ang mga iyon. Kahit anong pindot, hindi gumalaw ang barko. Alam ni Muse na may mga tao sa barko na marunong mag-ayos nito. Kaya tinanong niya ang kapitan kung nasaan sila. Sumagot ang kapitan, nakikipaglaban ako sa mga pirata, paano ko malalaman? Inutusan siya ni Muse na tawagin ang lahat ng tripulante pabalik. Sa ilalim ng pagbabante ng baril, napilitan siyang kunin ang radyo, pero lahat ng sinasabi niya ay paligoy-ligoy. Hindi na siya nakatiis si Muse. Agad niyang inagaw ang radyo at nagbanta, kung hindi kayo lalabas, papatayin ko ang isang tao kada minuto. Sa kritikal na sitwasyon, napilitan ang kapitan na makipagnegosasyon. Pera lang ang gusto nyo.
Kapag may pinatay kayo, mas lalo kayong magkakaproblema. Sandaling nag-isip si Muse at nagsabi, kung ganon, hayaan mo akong hanapin sila. Wala nang nagawa ang kapitan kundi pangunahan sila sa paghahanap. Ngunit malinaw ang kanyang isipan. Habang nag-uusap tungkol sa ruta ng paghahanap, palihim niyang binuksan ang radyo upang may parating ang mensahe sa mga nagtatagong tripulante. Pagdaan nila sa isang bahagi, kunwari nag-alala siya at nagsabi, sana hindi nasira ang electrical system sa engine room, kung hindi, wala tayong makikitang kahit ano. Narinig ito ng mga nakatago at agad nilang naunawaan ang ibig sabihin. Mabilis silang nag-ayos at pinutol ang kuryente. Natakot si Muse na baka palihim na makipag-ugnayan ang kapitan sa kanyang mga tauhan kaya pinaiwan niya ang radyo sa tulay. Habang naglalakad, sinadya ng kapitan na paikot-ikot na lamang sila upang makakuha ng dagdag na oras. Subalit, aksidenteng nakita ni Muse ang diagram ng estruktura ng barko na nakapaskil sa dingding. Sanay at may karanasan siya, kaya't sa isang tingin lamang ay agad niyang napagtanto na ang silid makina ang pinakamagandang lugar para magtago. Kaagad niyang inutusan ang kapitan na dalhin sila roon. Nataranta ang kapitan nang marinig iyon, ngunit mabilis din siyang nakaisip ng paraan upang makapagpaliban. Nagkunwari siyang kalmado at sinabi na walang bintana ang silid makina, mainit at nakakaalis ng hininga, kaya mas mabuting kumuha muna sila ng tubig mula sa gali. Sumang-ayon si Muse sa mungkahi niya. Pagkapasok nila sa gali, masigla pang ipinakilala ng kapitan ang lahat ng naroon. Sa sandaling iyon, may isang tripulanteng kumukuha ng mga gamit at dumaan. Nang marinig niya ang ingay, agad siyang nagtago. Napansin ng kapitan ang maayos na nakahanay na mga bote ng tubig sa sahig at agad niyang naunawaan na may nagtatago roon. Sinasadyang pinatagal niya ang paghahanap ng mga pirata, sinasabing hindi dapat nakapaa sa silid makina sapagkat baka mabutas ang paa sa bubog. Pagkaraan, dinala niya ang mga pirata sa silid makina. Narinig ng nakatagong tripulante ang ingay at ginamit ang radyo upang ipaalam sa mga kasama ang nangyayari. Sa loob naman ng silid makina, kaagad na nagkalat ng mga bubog ang mga tao sa may pasukan. Nang pumasok ang mga pirata, napasigaw sila sa sakit ng matusok ang kanilang mga paa. Galit na galit si Muse, alam niyang hindi iyon aksidente. Sinikap siyang pakalmayan ng kapitan, sinasabing kailangan munang gamutin ang sugatang tao. Habang nagkakatensyon sa magkabilang panig, sinamantala ng punong inhenyero ang pagkakataon at palihim na pinutol ang kuryente ng buong barko. Bigla itong binalot ng kadiliman, pati ang silid makina. Halos mabaliw sa galit si Muse. Muli siyang pinakalma ng kapitan, sinasabing malaking halaga na rin ang $30,000 at ang pinakamahalaga ay ang pag-asikaso muna sa sugatan. Nakita ni Muse na tuloy-tuloy ang pagdurugo ng kanyang tauhan kaya't napilitan siyang pigilin ang galit. Inutusan niya ang isa na bantayan ang kapitan habang siya naman ang nanguna sa paghahanap sa natitirang mga tripulante. Nang makaalis ang kapitan at ang bantay, biglang sumugod mula sa dilim ang mga nagtatagong tripulante at nasupil si Muse. Sa sandaling iyon, tumunog ang radyo sa tulay. Sinabi ng isang tripulante na nahuli na nila ang pinuno ng mga pirata at nais nilang makipagpalitan para sa kapitan. Nang mawalan ng leader, agad na nagkagulo at natakot ang mga pirata. Nakita ni Kapitan Phillips na gumaganda ang sitwasyon kaya mabilis siyang nangako, maaari silang sumakay sa lifeboat at umalis ng ligtas, dalhin pa ang $30,000 para mailigtas ang kanilang pinuno. Walang nagawa ang mga pirata kundi pumayag pansamantala. Kaya't parehong nag-escort ng bihag ang dalawang panig at nagtungo sa deck. Dahil walang marunong sa mga pirata kung paano patakbuhin ang lifeboat, pinilit nila ang kapitan na ituro ito. Dahil sa banta ng baril, sumunod ang kapitan. Ngunit matapos niyang ituro at handa na sanang bumalik, bigla siyang binugbog at nawalan ng malay. Agad nilang pinaandar ang lifeboat at tumakas sa dagat. Nang makabawi ang mga tripulante, malayo na ito. Mabilis nilang pinaandar muli ang kargamento at tinukoy ang kinaroroonan ng kapitan gamit ang signal, saka agad na iniulat ang sitwasyon sa Maritime Administration. Sa pagkakataong ito, seryoso na ang ahensya at nakipag-ugnayan sa isang anti-pirata na destroyer na nagpapatrol malapit. Plano ng mga pirata na dalhin si Kapitan Phillips sa Somalia kapalit ng ransom at misyon ng destroyer na harangin sila bago sila makabalik. Samantala, alam ni Kapitan Phillips ang panganib ng kanyang kalagayan, ginawa na siyang panakot ng mga pirata. Dahil mababaw ang draft ng lifeboat at salungat sa agos, mabagal lamang ang kanilang pag-usad. Pilit na nakikipag-ugnayan si Muse sa mothership, ngunit walang tugon. Nang makita niyang sumusunod ang Alabama, napangiti pa siya, parang kusang nagdala ng pain ang kanilang target. Bagamat bihag, inalala pa rin ng kapitan ng sugatang pirata na halatang menor de edad lamang. Dahil sa awa, binandahan niya ito gamit ang first aid kit.
Nabigyan siya agad ng gantimpala sa simpleng kabutihan, sa mainit at masikip na lifeboat, kahit kakaunti ang tubig, lihim siyang binigyan ng sugatang pirata ng inumin. Hindi nagtagal, natukoy ng drone ng Amerika ang lokasyon ng lifeboat, 160 nautical miles na lamang mula Somalia. Dahil dito, naglabas ng pinakamataas na kautusan ng White House, hindi maaaring makabalik ang lifeboat sa Somalia. Kung may iligtas ang kapitan, mas mabuti, ngunit kung hindi, isang putok ng bala ang tatapos sa lahat, kahit pa may sakripisyo siya, huwag lamang masira ang imahe ng Amerika. Nagpadala rin sila ng Navy SEALs at isang aircraft carrier bilang suporta. Sa wakas, nakontak ni Muse ang mothership ngunit ikinagulat niya ang sagot, dahil padalos-dalos ang iyong kilos, kayo na ang baalang magbalik ng kapitan o mamatay sa dagat. Labis na nadismaya ang mga pirata. Ubusan na rin ang kanilang tubig, kaya napilitan silang basagin ang mga bintana upang makahinga. Sa tensyong iyon, ikinwento ni Muse ang kanyang nakaraan, na noong nakaraang taon ay nakakuha siya ng $6 milyon mula sa isang Greek cargo ship. Ngunit ikinagulat ni Kapitan Phillips na kung ganoon kalaki ang pera, bakit sila muli ring nakikipagsapalaran. Doon nalaman niya na lahat ng kita ay napupunta sa mga warlord, at kakarampot lamang ang napupunta sa mga gaya nilang manggagawa. Lalong tumindi ang galit ng isa sa mga pirata at muntik ng barilin ang kapitan, ngunit pinigilan siya ni Muse. Bigla, umalangaw ang dagandong ng isang destroyer ng Amerika. Halos tumaob ang lifeboat dahil sa alon na nilikha nito. Nagkunwaring mangingisda lamang si Muse at humiling ng $10 milyon kapalit ng kaligtasan ng kapitan. Sumang-ayon ang komandante ng destroyer para lamang magpaliban ng oras. Kinabukasan, dalawang rubber dinghy ang lumapit dala ang tubig at pagkain, habang ang Alabama ay lumayo. Alam ni Kapitan Phillips na ito'y paglilinis ng US military ng lugar. Sinabihan niya si Muse na hindi nakikipagnegosasyon ang Amerika sa mga pirata, ngunit naniniwala pa rin si Muse na may laban sila. Nang hingi ng negosyador ang katunayan na buhay ang kapitan, sinamantala niya ang pagkakataon upang ihayag ang kanyang lokasyon sa lifeboat. Ngunit nang malamang walang dalang pera ang mga dinghy, nagalit si Muse. Nagpaputok pa ng baril ang bantay ng kapitan malapit sa kanyang tainga. Agad umatras ang dinghy. Dahil dito, nagpasya si Muse na ituloy na lamang ang pagbalik sa Somalia, 12 oras na lamang ang layo. Samantala, nakapalibot na ang mga warship at aircraft carrier. 4:00 ng madaling araw, dumating ang Navy SEALs. Sinubukang tumakas ni Kapitan Phillips sa dagat ngunit bumalik din matapos pagbantaan at bugbugin. Naging desperado ang mga pirata at planong patayin na siya. Ngunit bago sila makaputok, muling nakipag-usap ang US military at binanggit pa ang mga pangalan, tribu, at tirahan ng mga pirata, hudyat na tukoy na nila ang lahat. Wala nang nagawa si Muse kundi pumayag na mahatak ang lifeboat patungo sa mas ligtas na lugar. Nang sumakay siya sa warship, naiwan ang 3 niyang tauhan. Nang sabay na malak ang kanilang mga target, pinutok ng mga sniper ang 3 pirata at napatay agad. Hindi alam ni Kapitan Phillips, na nakapiring, kung ano ang nangyari hanggang alisin niya ang tela at makita ang tanawin. Doon siya tuluyang napaiyak. Matapos ang pagsusuri, minor injuries lamang ang kanyang natamong ngunit emosyonal na gumuho siya sa karanasang iyon. Si Muse naman ay nasa quote, dinala sa Amerika, at hinatulan ng 33 taong pagkakabilanggo, isang American Dream, na natupad sa ibang anyo.